Tayo pong lahat ay lumapit muli sa Panginoon. Ano po? Aming Amang Banal, sinasamba ka po namin. Dinadakila ka po namin, Panginoon. Salamat po, aming Ama, dahil Ikaw ang Diyos na hindi po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po dahil Ikaw ang Diyos na bumago po sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil binigay niyo po ang inyong bugtong na anak, Panginoong Jesus, aming Ama, upang kami po ay maging kabilang sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, inari mo kaming mga anak mo. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na inalay niyo po sa amin. Father God, I pray that this afternoon, O God, mangusap po kayo sa bawat isa. Kayo po ang nakakaalam ng lakbayin ng puso ng bawat isang naririto. Hayaan po ninyo sa pamamagitan po ng iyong salita sa hapong ito, Panginoon Ama, maging kalakasan po ng bawat isa, maging katatagan po, Panginoon Ama. Tayaan po ninyo na wala pong ibang maparangalan at maitaas, kundi ang pangalan lamang po ng Panginoong Jesus. Aming Ama, maraming salamat. Sa kabila po, Panginoon, Ama, ng mga naranasan po namin sa mga nagdaang linggo, we have seen your goodness. We have seen your faithfulness, O God. Salamat po, Panginoon, Ama, sa kapayapaan. Salamat po, Panginoon, Ama, sa pag-iingat na ibinigay niyo po sa bawat anak mo, sa bawat isa pong naririto. Salamat po. Salamat po sa pag-iingat po sa bayan ng San Juan. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Purihin ka, aming Amang Banal. Purihin ka po. Panginoon, hayaan po ninyo sa hapong ito, patuloy lamang po na kayo ang kumilos, patuloy po kayong mangusap, wala pong maitaas kundi kayo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang hapon po sa ating lahat. Dito po sa pag-aaralan natin, meron po tayong 3 tanong na sasagutin. So number 1 question is, who we are in Christ? Sino ba tayo sa harapan po ng Panginoong Jesus? Okay, so sasagutin po natin yan sa pamamagitan po ng verse na ating pag-aaralan. Who we are in Christ. Number 2, how we are to, okay, paano daw po tayo mamumuhay, okay, bilang mga anak ho ng Panginoon, how we are to live. The next question is, what can we look forward to? So these are the 3 questions that we are going to answer, okay, as we study the following verses from Romans 8. So basahin po natin ang Romans 8, verse 9 to 18. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Napakalinaw po ito po ay salita po ng Panginoon. You, however, are not in the realm of the flesh. Pag sinasabi ho nating flesh, ano sabi ni Sir Walter? Ito yung mga bagay na ginagawa ho natin o gusto ng ating sarili na ayaw ng Diyos. Okay. Sabi niya, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Okay? And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Sabi niya, if anyone does not have the Spirit, look at the word Spirit. It is in a capital letter. Okay? So pag may nabasa ho kayo sa Bible na nasa capital letter, okay, nag-aral tayo ng English. Okay, yung mga noun, name of persons, okay, ay ginagamitan po ng capital letters. So ibig sabihin, mahalaga ho yan, ano? Okay, they do not belong to Christ. Kung wala sa isang tao
Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Malinaw. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Okay? Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yesu Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. 12, mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman. Okay? Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh. Okay? To live according to it. Okay? Hilig na lang laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng makalaman, mabubuhay kayo. 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Okay? Ano yun sa English? For those who are led by the Spirit. Sa iba pong version ay dwells. Ano po? So mamaya titingnan natin yan. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. So malinaw po, pag tayo po'y anak ng Diyos, ang naghahari, ang nagli-lead na po sa atin ay ang Espiritu ho ng Diyos. Okay, tingnan natin. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. The Spirit you receive does not make you slaves that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Okay. And by Him we cry, what? Abba, Father. Mamaya titingnan natin yung importance ng salitang Abba, Father. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot, sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga, ano daw po, mga anak ng, kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Okay, tuloy ho natin. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17, at yamang mga anak tayo'y may mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Grabe, no? I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Sabi mo natin, who we are in Christ. Sino po tayo sa Panginoon? Okay, sa harapan ho ng Panginoon. Okay, tingnan ho natin verse 9 to 11. Ano po? This is a very strong statement doon sa salita ho ng Panginoon. Ano? Grabe, no? Sabi niya, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. You are not in the flesh, but, saan daw po? But in the Spirit. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. If indeed, sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Okay? Dito po kasi sa NIV, ang ginamit ay salitang lives. Sa iba po, sa New Living Translation, ang ginamit po ay dwell. Sabihin po natin dwell. Okay. When we say dwell, the Spirit dwells in us. Ulitin natin, sabihin natin dwells.
Pag sinabi hong dwell ay ano po ang ibig sabihin? Okay? Sa Tagalog po ay naninirahan po sa atin. Nasa atin po. Okay? Yun po ang ibig sabihin po noon. Okay. So, who we are in Christ. Yun po yung tanong po natin. Ano po? Pag sinabi ho nating dwells in us, ang ibig sabihin po noon, He occupies our hearts, He takes ownership. Pag-aari po tayo ng Panginoon, ano ho, yung Espiritu ho ng Panginoon naninirahan po sa ating puso. Sabi ho dyan, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So ano po yung tanong natin kanina? Who we are in Christ. Ano pong sagot ho natin dyan? Verse 10, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Verse 11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Okay. Naiunawain po natin. Sabi po natin, kung papag-aralan po natin ito ho daw ang pinakamagandang verse sa buong chapter ng Romans. Ano pong sabi ho natin? Who we are in Christ. Ano pong sagot? Number 1, we belong to Christ because the Spirit lives in us. We belong to Christ because the Spirit dwells in us. Okay? Kanino ho? Sino na hong nagmamay-ari ho sa ating buhay ngayon? Okay? Ang Espiritu ho ng Diyos, hindi lang ho basta bumisita sa atin. Pag sinabing bisita, ano pong ginagawa ng bisita? Ilang araw lang ho sa bahay. Pag yun ho ay nagstay na ng 1 week, hindi na yan. Naalala ko si auntie. Naalala ko yung tita ni Walter. Sabi niya sa akin lagi, pag nagstay sa bahay ng 1 day, visitor. Okay, 1 day to 2 days daw po, visitor pa yon. Sabi ko, pag 1 week na po, ay hindi na yan visitor. Sabi niya, okay, may ganun naman siya eh. So sabi yung ganun, the Spirit of God does not visit us. He dwells in us. Pag sinabi ho nating dwell, it means to settle down. Sabihin ho natin, settle down. Doon ka na. Okay? Pag sinabi ho nating dwell, you make a home. So ginawa ho tayo, yung buhay ho natin, ginawa pong tahanan ng Espiritu ho ng Panginoon. Sabihin ho natin, tahanan. Diba kaya yung awit? Diba? Loobin mo ang buhay ko'y maging okay. Kasi yung Espiritu ho ng Diyos, nananahan po sa atin. Okay? Kaya ano pong makikita ho natin? Sabihin ho natin, I am now belong to Christ. Kasi ho yung Espiritu ho ng Diyos nasa atin. Diba? Kung ang Espiritu ho ng Diyos ay nasa atin, naninirahan ho sa atin, ano pong katotohanan makikita ho natin? May kasama ka o wala? May kasama ho tayo, wala. Yung Espiritu ho ng Panginoon, nananahan ho sa atin. So, ibig sabihin po, hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Sinong kasama mo? Espiritu ho ng Panginoon. We are never alone. Kaya huwag ho kayong masyadong magsenti na wala kayong kasama sa buhay. Kung nasa Panginoon ka, every day of your life, 24/7, hindi ka iiwan ho ng Panginoon, ng Espiritu ho ng Panginoon. Kaya huwag kayong magsisenti sa buhay na wala akong kasama, nag-iisa lang ako. Hindi ho. Hindi ho yan ang katotohanan. Alam niyo,
ako binisita kahapon. Sobrang, siya eh. Awang-awa ako sa sarili niya. Kasi feeling niya nag-iisa siya. Laging umaalis yung asawa niya, yung anak niya nasa malayong lugar. Ay, na-aksidente ho siya. Wala ho siyang kasama. Kaya lalo siyang naawa sa sarili niya. Sabi niya sa akin, kung hindi lang po kasalanan ng nagpakamatay na ako. Sabi ko sa kanya, bakit niyo ho iniisip na nag-iisa kayo? Ito ho yun po. Kaya ho yung mga kabataan, diba? Sasabihin nyo, nag-iisa lang ako. Kaya ang gagawin mo, magbo-boyfriend ka ng magbo-boyfriend, mag-girlfriend ka ng mag-girlfriend, kasi doon mo hahanapin yung, kasi gusto mong magkaroon ng kasama. Hindi po. Naunawaan ho natin. Ano pong ibig sabihin po nun? We belong to Christ. Kasama ho natin ang Panginoon. Ang Panginoong Yesus, ang Espiritu ho ng Panginoon ay nananahan po sa atin. God is not temporary in your life. Church, remember that. He dwells in you. God dwells in you. Ito yung sinasabi ho natin. Ang Espiritu ho ng Panginoon na hindi lang po yan basta, hindi ho feeling ho yan. It is a person. He is a person living in us. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tumigil-tigil ka na sa kakadrama mo sa buhay na mag-isa ka lang. Sabihin mo, tumigil-tigil ka na, tama ka na. Alam niyo yun, hindi ho tayo nag-iisa. We are not alone and hindi ho tayo magiging mag-isa sa buhay kung may Panginoon ho tayo. Ito ho nga ang maganda eh. Sabi ho, pinapakita ho ng Panginoon ho sa atin sa verse 9 to 11, diba? Sabi ho dyan, ganda ho nun, oh. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Kung wala sa inyo Espiritu ng Panginoon, kaninong Espiritu ang nasa inyo? Bahala na kayo. Okay? Kasi kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo ang taong iyon. Hindi kay Kristo ang taong iyon. Okay? Verse 10, and Christ lives within you. Grabe, no? Christ lives within you. Christ dwells within you. Okay? Naunawaan ho natin, kaya sabi ho natin, you are never alone. God is not temporary in your life. Kaya nga po, hindi po tayo binigyan ng Diyos na isang mapa. Na ito yung, paano ba yung map? Di ba direction yon para hindi ka maligaw? Naunawaan po natin, hindi lang po mapa, hindi ho mapa ang binigay ho ng Panginoon sa atin. Ano pong binigay niya? Ano pong binigay niya? He sent us Himself. Sarili po niya. Hindi mo kailangan ng mapa, anak. Ako mismo ang mapa mo. Ang Panginoong Jesus mismo ang mapa ho natin na mag-guide ho sa atin kung ano dapat nating gawin, ano po yung direksyon na dapat nating tahakin. Ang Panginoong Jesus mismo. Okay, naunawaan po natin, God did not give us manual. Hindi po manual yung ibinigay ho sa atin ng Diyos. Nababasahin natin kung ano yung kailangan nating gawin. He gave us His Spirit. Mismong Spirito ho ng Panginoon ang binigay ho sa atin. Naunawaan ho natin. Kaya ho, we belong to Christ because the Spirit dwells in us. Kaya ho, hindi ho asawa mo nagmamayari sa buhay mo. Sino dito yung may mga asawa? Hindi nyo pag-aari ang inyong asawa. Ang tunay na may-ari dyan, ang Panginoon. Hindi nyo pag-aari ang inyong mga anak. Ang tunay na may-ari niya na ay ang Panginoon. Naunawaan ho
natin, um, kung ang Panginoong Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan ho sa atin, tayo ho ay, ay nasa Panginoon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan, dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring kayong matuwid ng Diyos. Okay? Espiritu ho ng Panginoon, diba? Sabihin ho natin, ito ho ay marka. Sabihin ho natin, mark, na tayo ho ay pag-aari ho ng Panginoon. Diba ang ganda ho nun? Nagmamayari ho sa atin ang Panginoon at ang Panginoon po ang bahala ho sa atin. Ang Panginoon po ang magtatawid po sa atin. Ang Panginoon po ang magtataguyod po sa atin kasi ang Panginoon po ang may-ari ho sa atin eh. Ito ang sinasabi ho sa atin ng Panginoon. Verse 11 po. Kung naninirahan sa inyo Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Ito ang sinasabi ho sa atin ng Panginoon. Isa ho sa mga evidence ho na tayo ho ay evidence of salvation ay nasa atin po ang Espiritu ho ng Panginoon. The moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, ang Espiritu ho ng Panginoon nasa atin na po. Naunawaan ho natin. Kaya nga lagi ko hong sa YC po namin ay iniisa-isa ko po. Okay? Ang amin pong serye pagdating ho sa kaligtasan ho ng Panginoon from repentance, adoption, regeneration, sanctification, justification, tinatalakay po namin. Okay? Kasi po, napakahalaga po na makita po natin ang mga bagay na yan. Panginoong Jesus lang ang makapagliligtas po sa atin. Hindi po yung every Sunday nasa church ka. Hindi po yung mabait ka. Hindi po eh. Hindi po mga religious activity. Tanging pananampalataya lamang po sa Panginoong Jesus. Ay, ulitin natin, sabihin natin, we belong to Christ. Ito ang sinasabi ko sa atin ng Panginoon, Diba? Ethel, you are mine. Ethel, binayaran ko ng dugo ang iyong buhay. Binayaran ng dugo ng Panginoong Jesus ang iyong buhay. Diba? Lord, ganun mo ko ka. Diba? Ganun tayo kamahal ho ng Panginoon. Okay, verse 11, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Ano pong ibig sabihin yan? Kung naninirahan sa inyo Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Okay? Yung kapangyarihan po ng muling pagkabuhay po ng Panginoong Jesus, mararanasan po natin. Sabi nga ni Sir Walter kahapon sa mountain soar natin, alam nyo, if you have time to attend our mountain soar, attend po tayo. Once a month lang po iyon. Ang ganda ho ng ginawa ng Panginoon sa atin pong mountain soar kahapon. Lahat po kami talaga hong kakaiba hong karanasan, pagpapalakas. Alam niyo yung fresh wind, fresh fire, naranasan po namin doon. Yung talagang nakasamba po kami. Ang ganda ho nung turo. Nasabi niya, minsan ang dami-dami ho nating hinahanap sa buhay. Ang dami-dami ho nating tinitingnan. Pero ang kailangan lang po pala natin, Panginoon lang eh. Parang hinahanap mo yung kasiyahan sa ganitong bagay, sa ganitong tao. Pero ang kailangan lang po pala natin, Panginoon, na kahit naging successful ka, kahit may mga ganito ka na, marami kang kaibigan, pero meron pa rin pong kulang sa loob. Kasi po, hindi naman po talaga yun yung magpupuno eh. Ang ganda lang ho. Yung parang sabi ko, Lord, lagi ko naman itong tinuturo.
sa funeral service, pero kahapon may bago po akong insight. Sabi niya, yung langit hindi lugar. Diba? Kala nyo ang langit lugar. Gusto kong pumunta sa langit kasi sa langit may ginto ang daan. Ginto ang bahay ko doon. Hindi po. Sabi po niya, yung langit po, Panginoon po yun eh. Yung bata ako, bakit gusto mong pumunta sa langit? Kasi nga kala nga nila lugar yung langit. Doon may ginto. Sabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Kala mo din ang langit, lugar, no? Okay. Ganda lang ho, ano? So sana ho, pag may time po tayo, attend po tayo. Ang ganda ho ng ginagawa ho ng Panginoon. Okay, sabi ho dyan, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Ano pong ibig sabihin po nito? Sinasabi ho sa atin ng Panginoon ay, ito lang po, yung resurrection, akala ho natin, pagkamatay ho natin, saka pa lang ho natin mararanasan yung resurrection. Hindi po. The moment you receive Christ in your life as your Savior, as your Lord and Savior, mararanasan na po natin yung kapangyarihan po ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Okay, ito lang po yung sinasabi. Sabi niya, kung paano pong pinatay na ho ng Panginoon ang kasalanan nung siya ay mamatay sa krus. Okay? At nung siya ay muling nabuhay po, wala na rin yung kasalanan na pwedeng umalipin ho sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang kasalanan na pwedeng umalipin sa'yo. Oo. Sinama na ho ng Panginoon yun eh. Sa krusong siya ho ay namatay. Wala hong, sabi nga natin, wala hong, yung mga ginagawa ho natin, anumang kasalanan po yan, anumang habit yan, ano po, kahit pa gaano yan, gaano pa yung kalakas, ma-overcome ho natin yan. Kasi sabi ho ng Panginoon, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bubuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Kaya ibig sabihin po, anuman po yung mga kasalanan, anuman po yung mga maling habit na ginagawa po natin, nagagawa po natin, hindi po yan mananalo sa Espiritu ng Panginoon. Naunawaan po natin, no darkness can overpower the Spirit light. Yung liwanag na dala ho ng Espiritu ho ng Diyos. Diba? Hindi na ho tayo, sabi nga po natin, wala nang, wala nang kamandag ang kamatayan, wala na hong kamandag ang kasalanan. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa sa kasalanang nagagawa mo. Kaya po, we belong to Christ. Sabihin mo ulit sa katabi mo, you belong to Christ. Sino dito yung feeling niya, talo siya dahil sa kasalanang nagagawa? Sino dito yung feeling niya ay spiritually walang buhay ang atin hong lakad sa Panginoon? Parang ang layo-layo ko sa Panginoon ngayon. Gusto kong mag-pray, pero hindi ako makapag-pray. Okay? Sino po dito yung nanghihina na sa kanyang pananampalataya? Church, tingin mo kayo sa akin. Ang Espiritu po na nasa sa inyo ay hindi humahina. The Spirit inside you is not weak. Kaya kaya po nating pagtagumpayan, anuman po yung mga kalagayan ng ating puso sa mga panahong ito, we can overcome that because the Spirit that is inside us is not weak. Okay? He is the same Spirit who raised Jesus from the dead. Okay? So, naunuhain natin, ano po yung, sino ho tayo sa harapan ng Panginoon? Who we are in Christ, we belong to Christ. And number 2, what is the second question?
Paano daw po tayo mamumuhay? How we are to live. Verse 12 to 15. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatubbayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. And 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Okay, instead, you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Sino lang po ang anak ng Diyos? Sino lang po ang anak ng Diyos? Ha? Isa lang naman po, di ba? Ang kanyang bugtong na anak ang Panginoong Jesus. Pero dahil po sa habag at kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Inako niya po ang ating mga kasalanan, dun sa krus, at nung siya po ay muling nabuhay. At sabi nga po, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at magiging kabilang sa Kanyang kaharian at makakatawag tayo sa Kanya ng Abba, Father. Sabi ho dyan, instead you receive God's Spirit when He adopted you. Ano daw po tayo? We are adopted as children of God. Sabi ni Marcelo, sa panahon daw po ng mga Romano, pag nag-ampon ka, talagang, nasa papal yun. Okay? At pag hindi ka mababawi, kasi papalitan ng iyong pangalan, ang iyong apelyido, magiging apelyido nung nag-adapt sa'yo, at nakasulat ho yun. Naunawaan ho natin? So, ganyan po ang ginawa ho ng Panginoon. Then we are adopted as His own. Inari niya tayong mga anak dahil po sa kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Okay? Kaya po, yun? We are called to live as we are adopted as children of God. Inako niya po tayong mga anak dahil po sa Panginoong Jesus. We are called to live as children. Kaya sabi nga po, we can call Him Abba, Father. Sino po dito yung buhay pa yung tatay? Ako, wala na hong tatay. Naalala ko po nung panahon na buhay pa ho ang tatay ko, every time po na uuwi ako ng Quezon City, lagi ho akong malambing ho sa kanya, sasabihin ko sa kanya, Tatay, parang ang sarap ng crispy dinuguan. Pag sinabi ko ho na, Tatay, parang ang sarap ng crispy dinuguan, hindi ko alam na siya pala ay umalis. Pagbalik ho nun, pupunta na ho pala siya ng palengke. Pagbalik ho nun, may dala-dala na ho siyang ingredients para sa crispy dinuguan. Kasi ang sarap niya ho magluto ng crispy dinuguan. Ginagataan niya po yun, piniprito niya muna, tapos po, basta ang sarap-sarap ho. Tapos, pag ho kami uuwi ng mag-ina, pag hindi po namin kasama si Chad, wala ho kami sasakyan. Sasabihin niya po sa akin, sabi ko, Tatay, magta-tricycle na kami. Sabi niya, hindi, hahatid ko lang kayo ng tingin. Sabi ko, wag na. Sabi niya, hindi, dyan lang ako sa may kalsada. Alam niyo ho, pag nakatawag na ho ako ng tricycle,
hindi ho siya papayag. Sasabihin niya, ihahatid niya lang ako ng tingin, sasakay ho siya doon sa tricycle sa likod. Kasama namin ho siya papunta ho doon sa Robinsons, kasi doon po sumasakay. At magugulat na lang po ako. Magtatawag na ho siya ng taxi. Sabi ko, hindi na kami magta-taxi, magbabas na lang kami. Sasabihin niya, hindi anak, mahirap magbus. Tapos, akala ko ho, tinawag niya lang ako ng taxi, ako ho yung magbabayad. Alam niyo gagawin niya? Kukuha ho siya ng pera. Siya na ho agad yung mag-aabot sa driver ng bayad. Ganun ho siya. Alam niyo ho yun. Sabi ho doon, bilang mga anak ho ng Panginoon. Ganun ho ang Panginoon ho sa atin. We can call Him Abba Father. Ganun ho ka-personal. Na every time ho we feel afraid, kapag ho tayo natatakot, sabihin ho natin sa Panginoon. Pwede mo sabihin sa Diyos, Panginoon, takot na takot ako. Pag tayo ho ay depressed, ayaw na ho nating pumangon. Lord, diba parang, Abba, Father, Tatay niyo po natin, ang Panginoon Papa, parang tayo sa ating mga ama, diba pag naglambing tayo, Papa, pahingi naman ako ng ganito. Tatay, ipagluto mo naman ako ng ganito. And then yung mga ama ho natin, hindi tayo hihindian The same with God. We are children of God. Pwede ho tayong lumapit sa Kanya. Every time na may mga lakbayin ho tayo ng puso na parang hindi na ho natin kaya, dalhin ho natin sa Diyos. Anak ho tayo ng Panginoon. We have the confidence para lumapit ho sa Diyos. Unawaan ho natin, alam nyo, yun nga yung patutuo ko sa Pulang Bato kahapon. Talagang hindi ko na kaya. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, please step in. Sige na, Panginoon. Alam niyo yung lapit ng isang anak na nangangailangan ka ng pagyakap ng yung tatay. Naramdaman ko yun. Na Lord, wala na, hindi ko na po kaya, hindi na po namin kaya. Please step in our situation. Please, 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 Lord. Ganun lang ako ng ganun. Nasa kusina ako. Ano niyo yun? Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, you are a child of God. Inari ho tayong mga anak ho ng Panginoon. So ano ho yung, kaya nga sabi ho natin, God is personal. We can talk to Him anywhere we want. Hindi kailangan po na, diba, nasa isang magandang lugar ka pa. Hindi naman po kailangan yun. You can talk to Him anywhere you want. Kahit kung paano ka ho makipag-usap sa iyong Ama, ganun po, pwede ho tayo makipag-usap sa ating Diyos. Alam niyo ho, ang gusto ho ng Diyos sa atin is intimacy. Sabihin mo sa katabi mo, hindi malayo ang Diyos. God hears us even we're broken. Sabihin mo sa katabi mo, naririnig ka ng Diyos. Talk to Him. Lapit ho tayo sa Panginoon. Alam niyo, nahihirapan ka, dalhin mo yan sa Diyos. Naunawaan po natin, nangangailangan ka, dalhin mo yan sa Diyos. May sakit ka, and you feel na parang, Lord, wala na bang... dalhin mo yan sa Diyos. O sabi ko dun sa kausap ko kahapon, sabi ko, hindi po kayo nag-iisa, kasama niyo po ang Panginoon. Ano man po yung nararamdaman niyo ngayon, ano man pong pinagdadaanan niyo, dalhin niyo po sa Diyos. Dalhin niyo po sa Panginoon. Alam niyo ho, nakakita na ho ba kayo ng isang bata? Sino yung may baby sa bahay? Hindi naman baby. Toddler. Diba? Yung pag gumising siya, hating gabi, takot na takot dahil sa kanyang panaginip.
Wala naman ho silang pine-prepare na speech. 'Di ba? Okay, pakinggan ho natin. Yung isang batang takot na takot, gumising ng alanganing gabi dahil meron siyang panaginip na hindi maganda. May pine-prepare ba siyang speech para lumapit sa kanyang ama? Ano po sinasabi niya? Anong una sinasabi niya? Ha? I have bad dreams. Anong tinatawag niya? Daddy. Mami. Okay, 'di ba? Daddy, papa, tatay. Kasi doon sila makakakuha ho ng comfort, doon ho sila makakakuha ng security. Okay? Hindi mo na kailangan mag-recite ng theology para lumapit sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, just cry, Abba Father. Tawag lang po tayo sa ating Diyos. Ano po? Church, if your heart is filled with fear, kung sinasabihan ka ng kaaway that you are unworthy, tandaan ho natin ito hong katotohanan na to, that we are children of God. The Spirit inside you cries louder, Abba, Father. I belong to God. I am loved. I am not a slave. I am a child of God. Hindi na ako alipin. Ako'y anak na ng Panginoon. Ako'y kabilang pag-aari ng Panginoon at mahal ako ng Panginoon. Okay po? Asan yung mga yuto natin? Mag-ingat ho kayo. Ito ho dapat yung mga katotohanan na inilalagay ho natin sa ating sarili. Sabihin mo sa katabi mo, kung youth yan, tigilan mo na pagiging emo mo. Tigilan nyo na ho. Huwag ho kayong maniniwala sa sinasabi ho ng mundo. Okay? Na kailangan mo ng ganito para maging masaya ka. Na kailangan mo ng 10 boyfriend para maging masaya ka. Kailangan mo na kailangan mo na magkaroon ka ng ganito para maging katanggap-tanggap ka. Hindi po. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan yan dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Ikaw ay anak ng Diyos. Naunawaan po natin. Kaya po, we are called to live as children, as slaves. We are adopted as children of God. And number 3, third question. Dito na po ako magtatapos. What can we look forward to? Tingnan po natin. Verse 16 to 18. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Sa English, yet what we have suffered now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Sabihin natin, glory. Okay, so number 3, sabi ho natin, what can we look forward to? Ano pong sagot dyan? Okay, our present suffering cannot compare to our future glory. Okay, tingnan niyo po yung katabi mo. Sabihin mo, ano problema mo? Sabihin mo, wala yan, sisiw lang yan. Sisiw lang yan sa kaluwalhatian na mararanasan po natin. Okay, balang araw, pagkapiling na po natin ang Panginoon. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, suffering is not a contradiction. It is preparation. Okay? Paghahanda lang po yan sa future glory that will be revealed in us kapag kasama na ho natin ang Panginoon. Alam niyo yung mga suffering, hinuhubog lang po tayo niyan para maging lalo po tayong
maging katulad ng Panginoong Jesus. Okay? Kawangis ho ng Panginoong Jesus. Okay? Pakinggan ho natin. Bawat luha, bawat pagsubok, bawat pighati ay bahagi po ng ating lakbayin patungo po sa kaluwalhatian ng Diyos na mararanasan po natin balang araw. Okay po? Sabihin niyo sa inyong katabi. Sige, sabihin niyo po. Tingin lang sa Panginoon. Okay. Sabi nga ho natin, kung ikukumpara daw ho natin yung mga pain and sufferings na nararanasan po natin ngayon, hindi ho natin yan pwedeng ihambing sa kaluwalhatian na pwede ho nating maranasan kapag kapiling na ho natin ng Panginoon. Kaya po, tuloy lang ho tayong, parang ganito daw po yun. Dito na ho ako magtatapos. Imagine niyo daw po yung isang tao na mayroon pong bit-bit na isang sakong bato. Okay? At ang layo ho ng kanyang pagdadalhan doon. Pagod na ho siya. Pero may nagsabi ho sa kanya, sa dulo ng daang ito, meron dong 10 sako ng ginto na nag-aantay sa'yo. Ano kaya yung mararamdaman ng taong may bit-bit ng isang sakong bato? Diba? Mararamdaman niya, hindi niya na uiindahin yung bigat nun. Ang titingnan niya na ay yung 10 sakong ginto na nag-aantay ho sa kanya. Okay? Yung bigat ng bato, naging magaan na. Kasi nagbago na ho yung kanyang pananaw. Nakita niya ho, at the end of this road, mayroong nag-aantay sa aking ginto. Ganyan din po ang makita ho natin. Gaano man po kabigat. Ang tinatahak po natin ngayon, ang daladala ho natin sa ating mga balikat, na minsan, nagkakandara pa ka na dahil sa pagbuhat po ng mga bigatan, ng mga pasanin po ng buhay. Tandaan po natin, hindi ho yan maikukumpara sa kaluwalhatian na mararanasan po natin pagkapiling na ho natin ang Panginoon. Lagi ho nating tandaan, suffering is real. Yung mga pagluha natin bawat gabi, totoo naman po yan. Lahat po tayo nakakaranas yan. Ang mga paghihirap po natin, ang mga pagtitiis po natin, nakikita ho yan ng Diyos. Pero tandaan po natin, ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa pain. It ends in glory. Sabi ho ng Panginoon, your trials may last a season, but your inheritance is eternal. Naunawaan po natin, tandaan ho natin, you have the Spirit of God. So mayroon ho tayong kapangyarihan, hindi tayo nag-iisa, you are not powerless. You are a child of God. You have identity. You are loved, wanted, chosen, and secured. And number 3, tayo po ay we are destined for the glory of God. Kaya meron po tayong pag-asa na tinitingnan. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Panginoon, salamat. Salamat po. Tayo pong lahat ay patuloy na lumapit po sa Panginoon sa hapong ito. Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagmamahal po sa amin, Panginoon. Salamat po, inari mo kaming mga anak po ninyo. We thank you, Father, for your word that has reminded us today that we are not who we used to be. We are your children,
redeemed and renewed by your Spirit, O God. Thank you, Father, that the Lord, the same Spirit raised Jesus from the dead, now lives inside us. Nananahan na po sa aming puso. Panginoon, strengthen us to walk not in the flesh but in the Spirit. Empower us to put to death every sin, every habit, every burden that tries to pull us back into slavery. Panginoon, lahat ng kasalanan, lahat ng mga gawin namin na hindi po ninyo kalooban na umaalipin po sa amin, alisin po ninyo. Sapagkat kami mga anak na ninyo, Panginoon, kami po'y binago nyo na, Panginoon aming Ama. Father God, thank you for adopting us into your family. When fear tries to rise in our hearts, kapag po ang mga takot, ang mga anxiety, ang mga alalahanin ay patuloy pong tumataas sa aming puso, remind us that we are loved. We are not alone. Hindi po kami nag-iisa. Remind us that we are accepted. Remind us that we are secure in you, O Lord. Remind us, O God, that we are your sons and daughters, Panginoon. Kami po ay anak inyo. Father God, this afternoon, tinataas po namin sa inyo every trial, every pain, every suffering we carry. Teach us to see our struggles through the eyes of eternity. Makita po namin that the suffering na nararanasan po namin ngayon cannot be compared to the glory that will be revealed in us in the future, O God. Kaya Panginoon, tulungan mo kami sa araw-araw naming buhay na patuloy na lumaban. Patuloy, Panginoon, na makita ang pag-asa sa piling ninyo. Na sa bawat hamon ng buhay, hindi po kami nag-iisa. You are with us, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Strengthen us every day with your Spirit, O Lord. Ihanda mo patuloy ang aming mga puso, Panginoon. Makita po namin ang kabutihan, ang katapatan po ninyo sa aming buhay. Maraming salamat po. Wala po kaming ibang itinataas, wala po kaming ibang pinag-aalayan ng aming papurit, pasasalamat, pagdakila, kundi kayo lamang aming Panginoon. Maraming salamat po sa hapong ito. And as we leave this place, O God, we continue to ask for your presence, O Lord. Samahan mo lamang po kami patuloy, Panginoon Ama. Tulungan mo kami, palakasin mo po ang bawat isa, patatagin mo po ang bawat isa, at patuloy naming makita ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, Panginoon Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.